tignan ko yung intelligence fund mo. Anong gagawin mo? So binasa ko yung rasyonal. Ang plano niya, unahan ko na lang. So I'm sorry, I have to divulge this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I'll just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Yeah. Gamitin niya sa mga PMT. Oo. Palakasin niya sa high school. Oo. Pati ibalik talaga niya yung ROTC. Ipilit niya. Oo. So make it compulsory. But that would be a long process kasi matagal na kasing nawala yung compulsory ROTC. So sabi niya pa, I would like to have a soft landing. Hindi man naintindihan ng mga komunista yan. Kaya sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Congress. Confidential funds like what your daughter, the Vice President, at the same time the DepEd Secretary, is asking for, that they made a big issue out of it, na demonize pa siya. Di ba importante itong intelligence fund na to, na when you are president, this is your forte, na hindi makalusot ang droga, hindi makalusot ang mga terorista dito, because you have a wide intelligence. Pastor, I seldom talk to my daughter. But 4 days ago, we buried the ashes of my sister, si Jocelyn, nung namatay sa cancer. Dinala namin doon sa cemetery. Yung nanay ko, kapatid ko, Jocelyn, pati may isa akong kapatid na namatay na sunod sa akin, lalaki. Namatay. So, tatay ko. She stayed a while. And I think, hindi kami nag-uusap na Inday. Actually, that was the first time in so many months. Christmas, hindi kami nagkikita niyan. I don't know what... yun ang... ano namin sa... dynamics sa kami pati ni Inday. But she made aware, sabi ko... tignan ko yung intelligence fund mo. Anong gagawin mo? Pag nag-usap kami, I was just listening to him. I'd just like to know. Sabi ko, yung papel mo na how you would spend the intelligence fund, ipasirox mo lang, ipadala mo. So, binasa ko. Okay naman. Ganito yan, Pastor. We protect our nation. But it is not only the military and the police. Nakuha ko yung utak na Inday. Oo. There is a clamor for the ROTC to be existing again. Maraming nang ayaw ng ROTC. Hindi na compulsory. Sa amin, compulsory talaga. Tayo, compulsory. Compulsory. Gusto ni Inday ibalik yan. Yes. Gusto talaga niya. Kasi si Inday is a reservist. Light colonel si Inday sa... o colonel na sa reserve. Sure. Yan. So, ang ano ni Inday, yung mga military, usually. So, binasa ko yung rasyonal. Ang plano niya, unahan ko na lang. So I'm sorry, I have to divulge this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I'll just make it public.
Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. This is it. Gamitin niya sa mga PMT. Oo. Palakasin niya sa high school. Oo. Pati ibalik talaga niya yung ROTC. Ipilit niya. Oo. So make it compulsory. But that would be a long process kasi matagal na kasing nawala yung compulsory ROTC. So sabi niya pa, I would like to have a soft landing. Kasi ayaw ng mga bata. Alam mga bata, gusto inom, suroy, ganun. Hindi na alam yung at least a little amount, space, and time na magkaroon sila ng sense of love of country, ganun. So papasok ito sa ROTC. Ang sinabi niya, ngayon, hindi ito madalaki, mapilit ka agad. You have to have a soft landing. Sabi niya, seminar muna bago sa enrollment o dalhin sa kampo yung mga bata, field trip muna nila. Continuous yan para makita ng mga bata kung ito yung mga kanyo natin, yung pahawakan sila ng tangke de guerra, gano'n. Pasakayin sila sa eroplano. Yun ang plano niya. Na sinabi niya, yung PMT naman sa high school pa lang, gusto niyang palakasin. Sabi ko, Day, how many PMTs there are in the Philippines? How many ROTC? Magigit ka lang 125 million. So, ito sabi niya, seminar man lang ito, mga ano yung, make it as soft as it could ever be. Hindi man naintindihan ng mga komunista yan. Kaya sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Congress.